Hello, good morning mga ka-farmland. Nandito po ako sa property located po sa Pagsanghan, Laguna. So, ayan po yung property. Dito po, ito po yun ha. Yan po yung surrounding. So, yung kapaligiran po ng property ay ito. Ayan po yung kalsada. So, ito po ay along Barangay Road po. Ito po ay slope. May flat din naman po sa taas, overlooking. So, ang pinaka-frontage po niya, estimated po is 10 to 12 meters po yung frontage niya. So, pataas. Pero may patag naman din po sa loob po ng property. So, dito lang po sa pinaka-front, yun lang po yung medyo may nakataas po sa kalsada. So, ang property po mga farmland ay 16,000 or 1.6 hectares. Ito po ay overlooking po ang bayan ng Pagsanghan. So, ayan, madami po yung tanim na fruit bearing. May langka, may lansones, may dalandan, may niyog. Santol, avocado. Para po sa mga client ko na naghahanap po ng slope property. So, maganda po ito mga farmland. Ayan po yung area po na lansones. So, ito po yung boundary ng property. May kalapit po na bahay. Ayan ang kanyang mga lansones at yan po ay namumunga na. So, may mga bunga na. Sa side po na ito pataas. So, pwede naman po siyang ipatag or may patagin para po makapasok po yung pinakasasakyan. So, ide-develop nga lang po. Konting development po ang magaganap or mangyayari. Ayan, ito po ay may linya ng kuryente at may source po ng tubig. Ang tubig po nito ay galing na po sa supply ng barangay. Kasi po mga ka-farmland, ito po ay meron pong mga kalapit na bahay sa gilid. So may supply po ng tubig galing po sa barangay. Andito pa lang ako sa bungad pero kita na po may overlooking na po ang ibang area dyan ng barangay po ng Pagsanghan. Ito mga ka-farmland ay clean title po ito. Ang layo po nito sa pinaka main road po, Pagsanghan to Cabinti Road ay 950 meters po. Ayan, ito po ay puno po ng dalandan. So, namumunga na din po. Meron din pong mga bunga. Ang layo naman po nito sa Town Plaza, sa simbahan, sa Jollibee, sa BDO, sa munisipyo ay 1.5 kilometers naman po. So, ang Pagsanghan po ay isa sa sikat gawa po sa Pagsanghan Falls dati. So, ngayon po, yun po ay Cavinti Falls na po ngayon. Pero, marami pa rin pong turista. Kasi po, gawa po sa Cavinti Falls. Dito po nagmumula sa Pagsanghan pagpupunta ng Cavinti Falls. Madami pong turista na nagbabangka. So, ang Pagsanghan po ay kilala po sa Bangkero Festival. Ayan po ang mga fruit bearing. So, meron din po itong kawayan. Kung kailangan nyo pong magtayo ng kubo, no need na po kayong bumili ng kawayan. So, pag magbibuild po ng kubo, meron na po kayong sariling kawayan. At kung makikita nyo, ayan po, may pinakakubo na po dyan ang may-ari ng lupa. So, ang may-ari po ay solo po ang nagmamay-ari nito, solo title. Single po yung may-ari. So, ayan, mountain view po ang Bundok Banahaw.
Yan, meron din pong mga langka at santol Bangkok. Madami din pong guyabano. Maganda ang farm, mga ka-farmland, kahit po slope siya. Meron po naman kasing part na hindi po mahirap akyatin or may mga dadaanan po. Ayan po, kita po ang mga palayan at kabundukan. Estimated po nito na layo po sa Santa Cruz ay mga 7 minutes, nasa Santa Cruz ka na po. Santa Cruz, Laguna. Ang Santa Cruz, Laguna po ang kapitolyo po ng lalawigan ng Laguna. Dito din po sa Pagsanghan, madami din po ditong mga sikat na kainan. So, masasarap po ang pagkain dito. Ayan po yung part po doon, meron po siyang flat. Hindi naman po as in dahilig lahat. Meron pong bahagya lang. Yung sa part po dito, ito po ang medyo mataas or pataas. Madami pong dalandan or dalanghita. Tsaka po mga langka at guyabano. Ayan po yung may-ari ng lupa. Yung pinaka-boundaryhan po ay nandoon sa may kubo. Tapos yung bahay na yan, yan po yung pinaka-boundary. So ito po ay may income kasi meron pong nakukuhang mga buko. Malamig po din ang klima dito kasi mataas po. Talaga pong flood free ang location ng property. Pangitang-pangita naman po. Punta po tayo dito sa kabilang area. Diyan. Ito po ay dati na daw pong inupahan ng para gawing game farm. So, natapos na yung kontrata and then lumipat na po kasi po maliit na po itong area kasi nag-expand na po. Madami na pong manok yung dating umupa. Ito pa bahagya lang po yung pag-slope ng area na to. Yun, nandun po yung pinaka-boundary ng property. Ayan, pupuntahan ko po yung boundary ng property. So, ang boundary po ay ayan, nandiyan sa baba. Meron po namang mga bakod dyan. Tsaka po, itong nasasakupan po ng property ay malinis. May tabas po.
Ayan. Hanggang dun po sa may saging. Yung mga mahogany po, yun po yung pinaka-boundary ng property. Ayan o, kung yun nga po mahihilig sa farm, yan o, meron na po silang maha-harvest. Kaya, hindi po talo yung makakabili dito. Ito po ang presyo mga ka-farmland ay 700 pesos per square meter. May linya ng tubig, may source ng kuryente, may income, gawa po ng mga prutas, lansones, niyog. Ayan po yung kubo, yung pahingahan ng may-ari ng lupa. So ito po, yan po yung boundary ng property. Yan naman po ay may bakod. Ayan po yung ito shape. entrance natin. Ayan. Nandito po tayo. Ito po yung entrance. Tapos, nandito tayo. Po. Yan, andito po tayo. Tapos pag ganun, yun po yung shape niya para pong shape ng baril. So, ayan yung shape niya. Para siyang baril. Tapos ito naman yung boundary niya. Ayan. Meron na siyang bako dyan. So, makikita nyo na po yung pinaka-boundaryhan ng property. Madami po ding tanim yung may-ari ng lupa na mga na mga mahogany. So, ito. Ayan po yung kapaligiran dito. Tapos ito, madami pong lansones. Ayan. Mga tanim na lansones ni Kuya, nagdikit-dikit nga dito sa area na ito. Hanggang dun po yung pinaka-boundaryhan ng property, dun po sa may yero na yon. Ayan, hanggang dyan po sa may yero. Tapos pataas po. Pataas na po pupunta dun. Ayan, ito po yung mga puno ng lansones. More on slope po ang property. Ayan dito, medyo patag po dito sa area na ito. Ayan po yung boundary. May bakod. Ayan, boundary na po ng property yan paitaas. Papunta pa po doon. So, ayan, estimated po na tanim na dalanda nito. Mga nasa 70 puno din po ito. Ayan, meron din po mga saging na saba. So, ayan mga farmland, nakagaling po ako dun sa kabilang area na dyan. Ang dahil pong puno ng rambutan. Hindi po rambutan. Dalandan. Tsaka po ng avocado. Ayan po ang mga dalandan.
Tayo po ay aakyat sa tuktok para po makita nyo ang ganda ng kapaligiran dito sa property. Ay, correction po pala. Hanggang dito po pala sa tuktok ang dami pong dalandan. So, more or less po, 100 plus. Kasi padiretso pa po doon. Ayan o. Kalamansi, dalandan. So, ang property hanggang doon pa, diretso pa doon. Kuya, hanggang doon pa, no? Doon. Nandun sa kabila po. Ayan. Kasama pa po sa property yun. So, kita po ang bayan ng Aresa. Ang area ng Aresa. Looking din ang Laguna de Bay. Yan na po ang Aresa. Ang CLA. Yan. CLA. Overlooking po ang CLA. Tsaka po ang Laguna de Bay. Yan, mountain view din po ang bundok po ng Rizal. So, ayan po ang Laguna de Bay at saka po ang Aresa. Yan po ay pagsanghan pa rin po ang CLA. So, estimated po na tanim na dalandan nito madami. Hindi po pala 70 lang. Kuya, nasa ilan ang dalandan dito? Ayun, mga ka-farmland. Ito daw po ay nasa 600 puno po ng dalandan. Ang kalamansi po ay nasa 200 puno naman po. May income po ang property. Ayan mga ka-farmland, nandito po ako sa kabilang property kung saan po ito ay mataas din po talaga yung lugar o yung location. So nasa tuktok na po ako din At ito po, madami po ditong dalandan. Ang dalandan po ay 600. Estimated po 600. Tapos ang mga kalamansi naman po ay 200. Ayan mga ka-farmland, nandito pa rin po ako sa kabilang portion ng property. At dito po ay madami pong tanim na dalandan. So sa area na to, kitang-kita po ang view po ng Mount Banahaw. Ayan po yung Mount Banahaw. So, pababa pa po yung property. Ayan na, yung dalawa kong tour guide ay nangunguha na po ng guyabano. So, lipat tayo dun. Sa kabila po naman tayo. Ayan. Doon ako pupunta mga ka-farmland doon sa kabilang area. Ayan mga ka-farmland, nandito na ako sa taas ng property. Oh. Ayan. Mountain view po ang bundok Banahaw.
Makiling. Hinapo ako. Tsaka po ang Aresa. So ayun po yung Aresa. Tsaka po ang Laguna de Bay. Yan, boundary po ng property. Ganda po ng kapaligiran dito. Banahaw po yan. Yan, pwede din pong magbahay dito sa taas. Yan po yung boundary ng property. Ayan, paano mga farmland? Hanggang dito na lang po ang aking video. So mga farmland, ulitin ko po. Ang property po ay 1.6 hectares or 16,000 square meter. May flat, may slope. Nasa 600 po ang tanim na puno ng dalandan. At nasa 100 naman po ang puno po ng nyog. So 200 po ang mga kalamansi. May guyabano. Kulang-kulang din po 100 po ang lansones. May mga langka. Ito po ay 950 meters po from main road. Pagsanghan, Cavinti Road. At 1.5 kilometers naman po ang layo po sa Jollibee, sa plaza, sa simbahan, sa BDO, sa Mang Inasal, sa Goldilocks, sa 7-Eleven. Yun po as in sa bayan. Ito mga farmland po, ang presyo po ay 700 pesos per square meter. So mababa na po ang presyo nito kumpara po sa ibang hawak namin na property. Mountain view. Overlooking po ang Laguna de Bay. So nandyan siya. So paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Maraming salamat po sa aking mga viewers, subscribers, and followers po. Bye-bye mga farmland.